Hello mga kadbensa, magandang araw sa itong lahat. Welcome! Today's video ating pag-usapan ang pinaka-hot at pinaka-trending na topic sa larangan ng pag-aquaculture. Chirax quadricarinatus. Ano ba yan? Malalaman nyo pagkatapos ng intro. Welcome to Adventure, the amazing adventure of Saysay. Ayan mga ka-Advensoy, muli po tayo nagbabalik. Welcome ulit sa Advensoy, the amazing adventure of Soy Soy. Chirax quadricarinatus. So ano nga ba yan Chirax quadricarinatus? Ang Chirax quadricarinatus ay isang scientific name sa isang uri ng crayfish. Ito ay kilala sa pangalang Australian red claw crayfish, Queensland red claw crayfish, tropical blue crayfish, freshwater blue claw crayfish, or simply red claw. Tinatawag din itong freshwater lobster. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. At ating alamin kung saan ba talaga ito nanggaling. So, yun nga, gaya ng nasabi ko, ang Chirax quadricarinatus ay maraming common names. So, at least, matandaan nyo kahit isa sa mga nabanggit ko, goods na yon, para naman hindi tayo maging ignorante. Naghanap tayo ng red claw, tapos yung may available ay yung freshwater blue claw. So parehas lang yon, isang species lang yon. Marami kasi siyang common names na kung tawagin, nakadepende sa mga lugar kung saan ito nagmula. So ito na ating pag-usapan kung saan nga ba to talaga nagmula ang crayfish, na particular yung Australian red claw crayfish. So may tatlong bansa na talagang pinagmulan, or yung doon talaga nanggaling, doon sila endemic sa lugar na yon. So may tatlong bansa. Unang-una ay yung sa north coast of NT. Ano ba yung NT? Northern Territory sa Australia. So kaya tinatawag din siyang Australian red claw. So pangalawa, sa northeastern ng Queensland, which is sa Australia pa rin. Kaya yung iba, tinatawag din silang Queensland red claw crayfish. At yung pangatlong lugar ay nasa Papua New Guinea. So nasa ibang bansa na yan, pero medyo kalapit lang siya sa Australia. Yan talaga yung tatlong lugar ang pinagmulan ng crayfish. So dahil nga sa aquaculture, pagiging mabilis nilang dumami, so agad-agad ito naparami sa mga lugar na yan, sa tatlong lugar na yon. Tapos ng kalaunan na-introduce siya sa ibang mga bansa, at doon na nag-boom ang crayfish. So bakit nga ba? Kasi ang crayfish guys ay isang invasive species. So napaka-hardy nila, napaka-as nila ng survival rate sa biyahe, sa lalagyan, sa tubig. So napakatibay nila guys. Kaya madali silang paramihin, at kung dumami, na-invade na nila yung mga lugar kung saan ito pinapakawalan. So atin namang pag-usapan kung saang lugar yon naging invasive ang mga crayfish. So na-introduce siya sa market, tapos hindi natin alam, malamang may bumili noon, ginawang pet, or nag-invest din para maparami, tapos may nakawala, hanggang sa naging invasive species na sila sa mga lugar na ating babanggitin. So ito yun guys, meron silang lugar na na-invade, 8 lugar na na-invade. Hindi sila doon mismo na endemic, hindi sila endemic sa lugar na yun, pero nagawa nilang magparami doon. So unang-una ay sa South Africa, sa Mexico, sa Jamaica, sa Puerto Rico, sa Indonesia, Zambia, Malaysia, at ang panghuli ay ang Singapore. So, kung magtaka kayo bakit sabi sa Australia nga, pero bakit mas marami dito sa South Africa, mas marami dito sa Malaysia. So malamang hindi pa yun na-discover ng mga tao masyado, na marami palang crayfish sa kanilang lugar. Tapos ang crayfish guys, pag nanganak
ay daan-daan. Nasa 300 to 800 per clutch yung napoproduce niya. Tapos in breeding season, 3 to 4 times siyang pwedeng manganak ng ganon karami. So ang bilis talaga nilang dumami. Tapos pag sinabing invasive species guys, talagang natural na nila na mag-survive sa wild kahit hindi kanilang territory yan. Ang bilis nilang makaparami, tapos mas madali silang nakaka-adapt sa kanilang mga predator. So unang-unang predator sa crayfish guys ay yung mga kingfisher, mga ibon na kumakain ng isda. So predator din nila yon. Tapos mismong isda, yung mga monster fish, predator na din nila yun. So kung madali silang maka-adapt at makaiwas ng ganun, kasi nga rin ang crayfish guys ay nocturnal. So hindi talaga sila madaling nauubos kasi mostly sa gabi hindi masyadong active ang mga predator na sa himpapawid, yung mga ibon. So madalas ang active lang yung mga isda. Ang bilis naman ng crayfish guys, sobrang bilis nila talagang pagtatakas, parang blink of an eye lang guys, wala na agad. So sobrang bilis nilang dumami. Yan. So ngayon, alam na natin kung ano ang mga kilalang common names ng Chirax quadricarinatus. Yan pala yung scientific name niya, Chirax quadricarinatus. So alam na natin kung ano pa ang ibang tawag sa kilala nating ARC or yung African Red Claw Crayfish. Tapos alam na rin natin kung saan lugar sila nagmula. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay kung paano nga ba ito alagaan, paano ito i-set up, yung kulungan niya, yung pagkain, tapos paano ito paramihin. So, yun ang ating isusunod na topic guys sa susunod pa nating video. So, make sure to subscribe sa ating channel, i-hit nyo na rin yung bell icon, tapos mag-like, comment at share nyo na rin. See you next time mga ka-advensoy. Maraming salamat po. Puputulin muna natin yung video to ngayon kasi medyo may gagawin pa tayo guys. So kapos tayo sa oras. So ang continuation sa next video na naman natin. So make sure to subscribe guys para pag na-upload na natin yun, mapapanood nyo agad-agad at hindi na kayo mabitin. So paalam! See you next time. Peace out. So much. So let's guy.